So paano po yun kung wala pong regulatory powers ang DICT o kapangyarihan na mag-imbestiga o magkastigo o magpalit ng regulasyon? Alam niyo na po, di ba? Aling ahensya ng gobyerno po ang dapat mag-imbestiga sa ganitong klaseng insidente? Well, dalawa ho ang sagot ko dyan, Ma'am Corina. Unang-una ho, ang GCash being a financial institution ay sakop po ng regulatory powers ng BSP. Samantala naman ho, pag halimbawa nagkaroon ng kaso at uutusan ho tayo ng korte para imbestigahan ho ang GCash, magkakaroon na ho ng coercive powers at magkakaroon na ho na tayo ng batayan para naman ho pilitin ang GCash para isumite ang kanilang logs at papasukin tayo sa systems nila para i-verify ho kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Kayo po ang mga high-tech sa lipunan, kaya po siguro mayroon pong DICT. Dati wala po yan eh. So, meron po bang ideya ang DICT? Paano ito maaaring nangyayari? Yung bigla na lang naglalaho ang pera mula sa wallet. Tama naman ho, may posibilidad din naman po na unang-una, tama yung sinasabi ho ng GCash na nagkaroon ho ng systems error when it comes to their adjustments po o yung corrections ho nila pagdating doon sa re-reconcile nila from the financial records doon ho doon sa financial data naman ho on their platform. Pwede rin naman ho, Ma'am Corina, na this is a subject of a more serious attack or a more serious systems problem. Yun nga lang ho, nakakalungkot, hindi ho tayo pwedeng pumasok ng ganun na lang hanggat hindi ho tayo iniimbitahan at hinihingi ang tulong natin ng ating mga pribadong sektor. Ayun, so kailangan hingan kayo ng tulong bago kayo mabigyan ng kapangyarihan. Tama po, Ma'am Corina. Para hindi na po mangyari ulit, hindi kaya't dapat ma-institutionalize na ang kapangyarihan yan para hindi na po mangyari? Tama naman ho, yun din ho ang nais namin na sana ho maipasan na nga ho. Yun yung pinapanukala natin kanina na maipasan na ho na yung Cybersecurity Act ho natin kung saan even the private sectors, when it affects the citizens of the Philippines or yung mga kababayan ho natin, dapat ho meron tayong oversight functions over their systems so para makita if their systems are up to specs, kakayanin ho ba yung multiple attacks o kung ano-ano mga vulnerabilities meron ho sila. Kasi yung kapakanan ng ating mga kababayan ang nakataya. So sa ngayon, we can only take the word of GCash that everything is safe, they've done everything they could, hanggang doon na lang po. Yun na lang po ang maaari nating tanggapin. Yes, ma'am. Unless they become transparent and ask for an independent opinion from the DICT or any third party na tech experts, we have to rely on their word po. Unless po, gaya na sinabi ko, Ma'am Corina, na may magkaso sa kanila at ang korte uutusan tayo na i-verify kung totoo ba yung sinasabi ng GCash or hindi. Ayun, okay. Maybe you can work closely with a congresswoman who wants to investigate. Ito pong SIM Registration Act, sapat na po ba ito na kasi 2 years ago na po ito nag-take effect, pero lagana pa rin ngayon ang mga tech scams. Kaya po ba talaga sa palagay ninyo na mapigilan ng SIM Registration Act ang ganitong pangyayari? Ngayon ho, parang hindi na ho, magiging makatotohanan tayo, Ma'am Corina. Kasi ho, nag-evolve na rin ho yung mga scammers at saka yung mga threat actors natin. Hindi, ang SIM card registration ho, nung ipinasa ho ito, it addresses the problem of anonymity base ho do sa pagtawag at pag-text ng SMS ho natin, base do sa mga network calls natin. Pero ito hong mga threat actors natin at saka mga scammers ho natin, nag-evolve ho sila, ang ginagamit na ho nila yung mga tawag nating over-the-top services o ito yung mga network messaging platforms so gaya ng Viber, Messenger, Telegram, and what have you. So base ho dito, hindi ho kailangan nung SIM card registration, registered SIM card para makapag-online ka sa mga platforms na to. It goes even deactivated na yung SIM card, patuloy pa rin mo nagagamit yung OTPS na ho na to. Based on the deactivated number na po. Naku, nakakalitong pakinggan. Hihintay na lamang po siguro natin kung ano ang susunod na mangyayari. At sa ngayon po, hindi pa natin makausap ng diretso ang GCash, although meron na po silang inilabas na statement. Maraming salamat po, DICT spokesperson, Asek Renato Paraiso.